So, July 17 ulit kami nagkaharap nung driver na nakabangga sa akin. Tapos yun, bumuhos na talaga yung galit ko sa kanila sa harapan ng judge. Hindi ko na talaga mapigilan yung sobrang inis ko sa kanila, guys, sa totoo lang. Tapos, inaano ako ng attorney ng kabilang panig na sinasabi dun sa judge na makikipag-ayos daw sa akin. Pero ang tigas ng paninindigan ko nung araw na yon na hindi ako makikipag-ayos sa kanila sa harapan mismo ng judge. And then, pagkalipas ng ilang minuto, kasi sila talaga ay pinagalitan na ng judge na humarap sa amin, as in, sinabo na talaga sila. Kaya nung time na paglabas namin doon, nilapitan ulit ako ng attorney para makipag-ayos ulit at nag-offer nga siya na ipapagawa daw nila yung sasakyan. And then, ano daw ba yung gusto kong mangyari para mas maging komportable ako or mapanatag yung kalooban ko or mabayaran nila yung mga porhisyon na ginawa nila sa akin. Kami yun, guys, eh. Tapos, ang sabi ko dun mahinahon na naman ako nung oras na yon na nakausap ako ng judge compare nung nasa loob pa ako. So, ang sabi ko sa kanya ay hindi ko pa alam kung ano yung magiging desisyon ko sa ngayon. Kasi nga, kailangan ko pang kausapin syempre yung husband ko at mga pamilya ko, ano ba yung mas magandang gawin, kung makikipag-ayos ba kami o hindi. Pero syempre, sa mga panahon na yon, yung mga requirements na kailangan kong i-provide, kasi yung verification kasi, guys, yun ng mga requirements at ng yung original versus dun sa photocopy na sinend sa kanila. And then, hanggang sa laging every night, alas 5 ng hapon, nagte-text sa akin yung attorney ng kabilang panig. Then, nagsasabi siya, ano ba yung pwedeng makapagpabago ng aking isipan. So, nung una, hindi ako nagre-reply. And then, Sunday night, nag-reply ako sa kanila. Monday night, nag-reply ako sa kanila na ang sabi ko, ano ba yung best na offer nila sa akin. Pero hindi na nag-reply si attorney nun sa akin. Then, hinayaan ko na lang. Pero, ako, tuloy-tuloy pa rin ako dun sa mga requirements na kailangan kong isubmit. Pero, habang ginagawa ko yon ay marami akong binabalanse sa panig ko, sa panig niya, ano ba yung magiging effect dun sa driver in case na hindi ako pumayag or ituloy yung kaso. So, ang sabi kasi sa akin ng attorney, maaaring makulong yung driver niya. So, wala naman daw pera, wala nang ganyan, walang ganto. So, ako naman, tahimik lang ako, pero sa kabilang banda ay pinag-iisipan ko lahat yon. So, tsaka at the same time, yung magiging witness ko ay minor. Yun yung aking anak na babae. At 13 years old lang siya. So, inisip ko din ng mga panahon na yon na gusto, kinonsider ko muna ay yung driver na inisip ko kapag tinanggal siya sa trabaho niya at mayroon siyang record na kaso. Siyempre, alam ko isa yun sa baka mahirapan siya makahanap ng trabaho. To be honest, yan talaga yung inisip ko. Inisip ko na may pamilya din yung tao, na pinagkakakitaan lang niya ay pagdadrive. So, kaya kinonsider ko yon. Then, yung husband ko talaga ayaw pumayag na makipag-ayos ako. Gusto niya talaga ay ituloy. At the same time, isa pang binigyan ko ng konsiderasyon ay yung aking anak na bunso na magtitistigo sa araw na yon. Inisip ko na sobrang bata pa niya para ma-expose sa ganung bagay. Kaya sabi ko, wala namang mawawala sa akin kung ako'y makikipag-ayos. Pero hihingan ko sila ng certain amount para sa ginawa nilang abala sa buhay ko. Nagkasundo naman kami, guys. Yung total damage kasi nung sasakyan ko ay 283,000 something, basta ganon.
Tapos, ang sabi ko dun sa attorney, kailangan na kapag siningil ng insurance ko, yung insurance nila ay automatic na magbabayad sila. Isa yun sa mga hiniling ko. Kasi syempre, naiintindihan ko naman din yung insurance company. Kahit naman pinapahirapan nila ako, ay talagang dinemand ko yun at paulit-ulit ko sinasabi na asikasuhin nila yung pagbabayad sa insurance ko. So, and then, ang pangalawa kong hiningi ay yung simula ng na-aksidente ako, lahat ng expenses ko at yung service ng mga anak ko. So, yun, nag-ano lang ako sa loob ng 100 days yung kinumpute ko. Then, yun yung amount na hiningi ko sa kanila. Tapos, pumayag naman sila, guys. And then, yun, ang isang hiling pa nga nila ay kung maaari ay maging hulugan. So, alam ko naman bus company sila na anytime pwede naman sila maglabas ng ganun. Pero, siyempre, kinonsider ko na din yun. Dahil, andyan na eh. So, mas pinili ko naman na makipag-ayos. Kaya, yun. Pumayag na rin ako na hulug-hulugan nila yung ibabayad nila sa akin hanggang September. Yan. So, yun lang guys. And thank you so much. Follow for more. Bye guys!